Ayan na guys, si Sunda. Ang kanyang football attire. Every Sunday, magsusuot siya ng ganyan guys. It's not every Sunday, it's like a chance just to every Sunday. What? It's like a chance, I guess. Huh? It's like a chance. I cannot understand. Say it properly. Oh, wow. Every Sunday, ay na your futsal? Yes, but I think it's a chance of it. Sometimes it doesn't happen, sometimes it does in Sunday. Oh. So it's not every Sunday. Oh, okay. Bagay sa kanya, guys. Tamang-tama lang yung binili natin. Oh, blue. Say it again. New Jersey. I got a New Jersey. New Jersey. You like it? Yes. Is this related to Ronaldo though? Ronaldo? Emirates, no, I don't know. What is the team of Ronaldo? I think it's this one. Yeah? No, I think it's this one. You like Ronaldo? Yeah, he does. Okay, you play nicely, okay? Okay. La. Good morning guys. Magluto tayo ng binagoongang gulay. Good morning guys. Nagluto ako nung binagoongang, ay si Kali, hindi ko pa nabigyan ng gatas. Binagoongang gulay. At the same time, kain tayo ng rolled oats with papaya. Wala na akong saging, masarap sanang may saging. So, may gatas to guys. Sarap sana yung almond milk, kaya lang wala ako. Didi! Good morning! Mabait yan si Didi, masipag. Yan. Next time, videohan natin si Didi. So, si Sundar, hinatid ko ng mga 8:30. 8:36, wala pa yung driver. Tinawagan namin ang principal. Ayun pala, tinawagan ko ang driver 2 times. Walang sagot. Yung pala, nasa village. Umuwi ng village. So, ang nag-drive ng kanilang van ay isa sa mga maestro. Isa sa mga teacher doon sa school nila Babu. So, ang akin lang ay mag-inform sana sila na wala yung driver. So, medyo malilate. So, dumating mga 8:40 na. So, ang plano ko ay ihatid na lang siya ng in-drive or ng motor. Ang motor kami. Pero dumating naman kahit late. Tapos, ang tawag dito? Excited yun si Sundar guys kasi football day. So alam niyang may bago siyang jersey, bago siyang sapatos. So kagabi pa lang remind Mommy, tomorrow is futsal. Tomorrow is futsal. Tapos pinapapractice ko doon sa kanyang zero-zero na spelling test. Ay ayaw guys Ewan ko, mag-ano na lang ako. I trust him na may masagot siag ng konti. So ayun guys, ayaw ko siyang pilitin kasi ma-stress ng maagang maaga. Kagabi din nag-aral kami ng konti kasi ayaw talaga niya.
So, ayun. Ayun, guys. Magluto muna ako. And then, wala na may ibang chika, no? So, mingaw gihapon ta. Ayan. Guys, nakabili ako ng parang saba. So, hindi ko alam kung matamis siya or mapakla. So, itry ko siya. Kasi gusto kong magmaruya. Kasi nakita ko sa vlog ni Mila na nagmaruya siya. Eh, naglaway ako. Hindi pa siya masyadong hinog. Pag maghinog na, itry ko siyang lutuin. Kung mapakla o hindi. Sabi kasi ni Con, pagpabilog yung dito, hindi siya mapakla. So, kung patulis daw, mapakla. Parang hindi naman siya patulis. Parang ano naman siya, oh. Pabilog. Tingnan natin, guys. Ang sabi naman ni Ruth, may malaking ganito, hindi naman daw mapakla. Masarap daw siya sa turon. Kaya i-try ko next time ang malaking version. Kasi yung si Didi na tindera, sabi niya sa akin, tinuturo niya yung malalaki. Sabi ko, ayoko kasi matulis siya. Parang sabi ko sa isip ko, mapakla talaga siya. Pero i-try natin. Kasi sabi ni Ruth na taga Chitwan, ang malalaki daw, hindi daw mapakla. So, ito, itry ko muna to. Pag mapakla ito, hindi na ako uulit. Itry natin yung malalaki, guys. Kasi gusto kong magturon at gusto kong magmaruya. Pero ang sabi ni Mila at ni Con, pwede naman daw yung normal na saging ituron. Never ko pa kasing na-try, guys. So, itry natin siya next time. Yung normal na saging, ituron natin. So, ilunod na natin ang ating kangkong. Ilang araw na to sa ref. Yan, guys, sarap ng ating kangkong. So, para kompleto ng ating gulay. Ito na, guys. Lami. Lami siya. Guys, gutom na kaayo. Lami. Binagungang gulay. Sarap. May konting manok. Chicken wings. Sarap. Heaven. Kangkong. Sarap. May daghang kuti nga luto. Ikapoy ko ng laba. Napagod ako, guys, naglaba. Hi, guys. So may bumisita sa atin si Pastor tsaka si Ate Juvie. So, matagal na kami nagme-message ni Ate Juvie. Tapos, pumasyal sila today. Kumain sila, nag-usap kami. So, ito, asawa niya si Pastor, pareho silang Pinoy. 9 years na sila dito, guys. Pero dati, na-meet ko na sila nung nandito ako sa Kathmandu. And then, ngayon lang kami nag-meet ulit. Ayan. Thank you sa pagpunta. Hi, Pauline! 2 anak nila, ang panganay ay nasa Vietnam. Yun, nag-aaral. Ayun, si Kuya Pastor. Thank you for coming, Kuya. Oo, see you again soon. Oo, salamat. Yan, guys, uwi na sila. Bye-bye. Kasi, bye-bye. Dali mo doon yung 2 bata. Oo, sure. Oo, see you again soon. Maraming salamat. Oo, wala man lang akong naihanda sa inyo. Kasi, May tuyo. tuyo. Surprise kasi eh. Wala pa yung Spanish kasi. Maganda yung ano. Hindi pinaplano at natutuloy. Ingat ha? Ingat. Sige. Sige, thank you. Bye.
Masaya. Ang saya kasi yung biglaan lang ba. So, nag-usap-usap lang. Mabait din ang mag-asawa na yan. Dalawa yan sila na pastor na kilala ko. Yung isa si Ate Nining Arteta. So, mag-asawa din na pastor na na-meet ko din. Na sobrang bait din. Daming binigay sa akin nun ni Ate Nining nung nandito ako sa Kathmandu, guys. Yan din si Ate Juvie. Ang bait din yan, guys. Masarap siya magluto. Tapos, nag-attend ako ng Christmas party nila. Ang sarap din sa feeling, guys. Ang ganda. Ang dami nilang pinamigay sa mga bata. Alam nyo yun? Wala lang, nakakagaan ng feeling. Tapos nagdasal sila, tapos konting preach sa baptist sila. So si Ate Nining iba, pero magkaibigan sila. Ibang church nila, pero magkaibigan sila ni Ate Nining at ng asawang pastor din ni Ate Nining. So ayun, thank you so much sa pagbisita sa amin, Ate Juvie and Kuya Pastor. Hindi ko na yung pangalan niya. So ayun, guys. Order sila ng kanaset. Ayun. So, na-enjoy nila. Gustong-gusto nila ang Nepal. Gusto nila ang Nepali food. Gusto nila ang... Yung anak niya, Nepali taste. Gustong-gusto niya yung Nepali food. Yung anak na panganay na lalaki nasa Vietnam, nag-aaral ng class 11. So, yung bunso, hindi masyado sa Nepali. Pero, ayun. Ayun lang. So, yun lang ang aking chika.